So isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral ng Biblical Theology. At ang unang naging first lesson natin yung creation, Genesis 1. At nakita natin dito, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay ay mabuti. Lesson 1, creation, all is good. Bukod pa roon, dahil sa biyaya ng Diyos, nakipag-covenant siya o tipan kay Adan, na dinala niya ito sa isang hardin, na sa hardin na ito, may utos na magkakanin yung puno na puno yung bunga pala, na pinagbabawal niya, yung knowledge of good and evil. Na kung magagawa niya ito, siya ay magtatagumpay at magkakaroon na ng buhay na walang hanggan. Kasi andun yung isang puno, napakain sa kanila, sabi sa Revelation. Pero alam natin na bigo si Adan sa tipan na ito. Tinukso ng ahas yung babae. Sa lesson 2, yung fall of man. Bakit may kasamaan, may kasalanan sa mundong ito? Bakit grabe ang kasamaan ng tao? Dahil sa pagpasok ng kasalanan. Pero bago ibigay yung judgment sa kanila, sa Genesis 3:15, merong isang pangako ang Diyos, yung promised redemption. Sabi doon sa promised redemption na yun, mula sa bini ng babae, lalabas ang dudurog sa ulo ng ahas, which is si Christ. Pinepertay ng pagdating ng Messiah na ipapanganak ng isang babae na siyang dudurog sa ulo ng ahas, yung kasalanan at kamatayan, tatalunin niya, pero ipapako siya sa krus. So after ng covenant, after ng promise ng proto-evangelyo yun, o first gospel, yung third lesson natin, dumami na yung tao. Unti-unti, naapektuhan ng kasalanan ng lahat ng tao, at nakita ng Diyos, puro kasamaan na lang ang nasa puso ng tao. Meron siyang isang nakitang tao na matuwid dahil sa pananampalataya sa Diyos, na ang pananampalatayang iyon, ayon sa Hebreo 11:7 ay galing sa Diyos, si Noah. Pinagawa niya ito ng barko. So, after ng 120 years na ginawa ni Noah ang barko, 120 years nangaral siya ng pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, walang nakinig sa kanya maliban sa kanyang pamilya. At nung panahon na to, ayon sa mga scholar, ang tao ay 7 billion mahigit. So nagkaroon ng judgment ang Diyos, global judgment sa pamagitan ng baha. At sa baha na yan, pinatay ng Diyos ang 7 bilyong tao dahil sa kasalanan. Ganun kaseryoso ang Diyos sa kasalanan na madalas nilalaro-laro lang natin, nilalaro-laro ng mga preacher, ng mga teacher. Nakakalimutan nilang ipaalala ng judgment ng Diyos noong panahon ni Noah ay pumatay ng 7 billion na tao, lahat ng hayop na hindi na isama, nawasak, namatay. At dito, may 8 taong nabuhay. At ang 8 taong yon ay si Noah, yung 3 niyang anak, at yung asawa ng kanyang anak. Pagbukas nila ng arko, after 150 days, kasi 40 days yung ulan, 40 nights, pinatila pa, pinababa pa, mayroon isang bagong mundo. Isang mundo na binaha at isang bagong mundo na patay lahat ng tao sa paligid. Para bigyan sila ng comfort, nakipagtipan muli ang Diyos. Ang tawag doon, Noahide Covenant, tipan ng preservation, promise ng Diyos na hindi niya nagugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. At nagbigay siya ng palatandaan, isang pana na nakatutok sa kanya, na ginagamit ng LGBT para maging simbolo nila. Pero ito simbolo ito ng Diyos para sabihin na, Noah, ang pamilya nyo, pwede na kayong manirahan ulit dyan kahit umulan, huwag na kayong matakot dahil meron akong tipan sa inyo. Hindi ko napapatayin ng lahat ng tao sa pamamagitan ng baha. Ano yung palatandaan niya? Pag may rainbow, maalala ng Diyos yung pangako niya kay Noah. So may 8 tao na lumabas sa arko. Siguro bubuti na yung tao kasi namatay na yung masasama. Mula sa 8 tao na yan, nadami ang tao. Pero take note, pagkatapos noon, nalasing si Noah. Kung nalasing si Noah, may ginawa sa kanyang anak na si Ham. Sinumpa yung anak ni Ham na si Canaan. Tumami ulit yung tao. Merong isang kilalang tao na namuhay dito, si Nimrod.
Siya yung nagtayo nung Babel o Babylonia. At dito, yung mga tao nagkaisa na gumawa ng isang tore. Sabi nila, gawa tayo ng tore para hindi na tayo magkahiwalay-hiwalay at maging sikat tayo. Maging tanyag tayo. Punong-puno sila ng pride. Pero yung mga tao na to, high-tech to kasi nakagawa sila ng tisa, na bato, alkitran. Kasi yung lugar na iyon ay Middle East, Iraq ngayon, maraming langis, yung katas ng langis, yun ang alkitran, ginagawa nilang pandikit. Nagsimula silang gumawa ng isang tore na ang motivation nila para sa kanilang sarili, para sila ay maging tanyag at hindi makasunod sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, ang plano ng Diyos sa Genesis 1:28 ay pumayo, dumami. Pero ang gusto nila, wag na magkahiwalay-hiwalay. So, gumagawa sila ng tore. Ang tore na yun ay sigurat na ginagamit sa worship, pagan worship. So, ang mga taong ito, umaakyat sila dahil sa kasalanan para magrebelde sa Diyos. Nung nakita ng Diyos, bumaba naman ang Diyos para hatulan sila. Ang ginawa ng Diyos, bumaba siya, ginulo yung wika niya, kaya ngayon maraming iba't ibang wika. Nagsalita sila ng iba't ibang wika. Yung siya na ba? Hindi ganun. Siyempre, regular language lang yun. Ang reason para i-judge, kasi pag nagkaisa sila na puro kasamaan lang, mapipilitan ng Diyos na magbigay ng mabigat na judgment, so nagbigay ng Diyos ng judgment, naguluhin ng wika para hindi niya i-judge ng mas malaking judgment ang mga tao. Mercy judgment ang tawag sa ginawa ng Diyos. Bukod doon, para i-develop ang earth, kakalat sila, magkakaroon dito ng isang bansa na magkakaroon ng kanya-kanyang kagalingan. Yun, pag nakatira ka sa malamig na lugar, magaling ka mag-survive sa malamig. May mga instrumento, madidevelop ka, gamot, mga scientific na discovery sa lugar na yun. Sa mainit naman, ganun din. So, ginawa ng Diyos yung para i-develop ang earth. Bukod doon, ginawa niyan para i-point kay Kristo. Pagdating ng Pentecostes, after na namatay si Christ, sumakit sa langit, bumaba ang Holy Spirit, sumampalataya yung mga tao, nakapagsalita ulit sila ng iba't ibang wika. Nagkaroon ng true unity sa Tower of Babel, false unity, laban sa Diyos. Ang reason kaya dinadyon para ituro kay Christ isang totoong unity na nakasentro kay Kristo, nagsalita ulit sila ng iba't ibang wika. So ang promise ng Diyos mula sa mag-asawa Eva, Adan, promise ng proto-evangelion na mula sa binilang babae, lalabas ang dudurog sa ulo ng ahas, napunta sa 8 pamilya, 8 tao. Ngayon, tumawag ang Diyos ng isang tao na pagmumulan ng isang bansa. Sino yun? Si Abraham. At yun po yung message natin ngayong umaga. The father of all who believe, Abraham. Samahan niyo po ako sa Genesis chapter 11, 26, 32, 12, 1-3. So, pang-5 session na natin ito sa series natin. Lord willing, susunod kay Judah na tayo, yung anak ni Jacob. Tapos susunod hanggang makarating tayo sa dulo ng Biblia. Sabi ng Genesis 12:1-3, tinawag ng Diyos si Abraham. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak. Pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo at pararamihin ko ang iyong mga anak at apo. Gagawin ko silang isang malaking bansa at pagpapalain kita. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpala ay aking pagpapalain. Sorry, 11 pala muna. Balik tayo. Na-excited si Pastor. Sa 26, 70 taon na si Tera nang magkaanak ng 3 lalaki. Sina Abraham, Nahor at Haran. Ito naman ang kasaysayan ng mga anak ni Tera na sina Abraham, Nahor at si Haran na ama ni Lot. Buhay pa si Tera nang mamatay si Haran sa kanyang sariling bayan ng Ur sa Caldea. Napangasawa ni Abraham si Sarai at napangasawa naman ni Nahor si Milka na anak ni Haran na ama ni Iska. Si Sarai ay di pagkaanak sapagkat bahog siya. Umalis si Tera sa bayan ng Ur, Caldea kasama ang kanyang anak
na si Abraham, ang asawa nitong si Sarai at si Lot na anak ni Haran. Papunta sila sa Kanaan, ngunit nang dumating sa Haran, doon na sila nanirahan. Noon namatay si Tera sa gulang na 205. Genesis 12:1-3. Tinawag ng Diyos si Abraham. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, gagawin ko silang isang malaking bansa, magpapalain kita, at gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo ay magpapala, ay aking pagpapalain. Ang sa iyo ay sumumpa, ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Sumunod nga si Abraham sa verse 4. Sumunod nga si Abraham, wala dyan man. Sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh, nilisan niya ang Haran nung siya'y 75 taon. Sumama sa kanya si Lot, sinama ni Abraham ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at mga kayamanang naipon nila sa Haran. Pagkatapos nito, nagtungo sila sa Kanaan. Pagdating nila noon, nagpatuloy si Abraham sa isang banal na lugar sa Shechem, sa malaking puno ng More na nooy naroon pa ang mga Kananeo. Nagpakita kay Abraham si Yahweh at nagsabi sa kanya ito, ang lupaing ibibigay ko sa iyong lahi at nagtayo si Abraham ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. Buhat doon, nagtuloy-tuloy siya sa kabululan sa silangan ng Bethel at puminto sa pagitan ng Bethel na nasa kanluran ng Ai na nasa silangan. Nagtayo siya roon ng altar at sumamba kay Yahweh. Mula roon, unti-unti siya nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Kanaan. Sa verse 10, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupain ng Kanaan, kaya umalis doon si Abraham at naglakbay na patimog patungo sa lupain ng Egypto upang doon muna manirahan. Nang malapit na sila sa hangganan, sinabi niya sa kanyang asawa, Sarai, napakaganda mo at kapag nakita ka ng mga Egyptyo, sasabihin nilang asawa kita at papatayin nila ako para makuha ka. Ang mabuti pa ay sabihin mo, magkapatid tayo, alang-alang sa iyo, hindi nila ako papatayin. Nang makapasok na sina Abraham sa Egypto, napuna nga ng mga Egyptyo ang napakaganda ni Sarai. Nang makita siya ng mga pinuno roon, binalita nila sa Paraon kung paano siya maganda. Kaya inutos ito ang kunin si Sarai at dalhin sa palasyo dahil sa kanya mabuti ang naging pagtanggap ng Paraon kay Abraham at binigyan pa niya ito ng mga tupa, kambing, baka, asno, kamelyo at mga alipin. Dahil dito, pinahirapan ni Yahweh ang Paraon. Siya at ang buong palasyo ay nagdanas ng katakot-takot na karamdaman. Kaya si Abraham ay pinatawag ng Paraon at tinanong, bakit mo ito ginawa sa akin? Bakit hindi mo sinabing asawa mo siya? Sabi mo ay kapatid mo siya. Kaya naman kinuha ko siya para maging asawa. Ito lang ang asawa mo, kunin mo siya at umalis na kayo. Inutos ng Paraon sa kanyang mga tauhan na paalisin ang mag-asawa, dala nila ang kanilang ari-arian. Ito po ang salita ng Diyos. The grass withers, the flowers fade, but the word of our God stands forever. Ang kwento nito nagsisimula sa Genesis chapter 12. Tinawag ng Diyos si Abraham pa noon, sabi sa kanya, lisalin mo ang iyong bayan, ang Ur, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko. Susunod niyan sa verse 11, 70 taon na si Tera nang mag-anak ng 3 lalaki. Sa 31, umalis si Tera sa bayan ng Ur. Ang inilagay dito si Tera dahil si Tera ang patriarkal noon. Pero kinausap na si Abraham ng Diyos na lisanin yung Ur, pati si Tera, iwanan niya, pumunta siya sa lupang pangako, at doon, bibigay ng Diyos yung lupain para sa kanya. Pero sa verse 11, na sumunod na nangyari, sinama ni Abraham si Tera. Maring pinarsuade niya na kinausap ako ng Diyos, Ama, na iwanan ko raw ang ating bayan ng Ur, pati raw kayo, iwanan ko at ang mga kamag-anak ko, punta raw ako sa isang bayan na ipinangako niya. Pero dahil ito ay pamilya niya, hindi niya magawang iniwanan, ang ginawa niya, sinama niya si Tera. Kaya tinuturo ng Biblia rito, umalis si Tera sa bayan ng Ur, dahil patriarkal na ito, hanggat nabubuhay yung head of the family,
siya ang mananatiling head of the family. So ang ginawa, kasama ang kanyang anak na si Abram, ang asawa nitong si Sarai, at si Lot na anak ni Haran. So namatay daw si Tera namatay si Tera sa Haran. Nagpunta sila ng Ur, papuntang Haran. Hindi muna sila nagpunta ng Kanaan, nag-stopover sila sa Haran. At namatay si Tera noong 205 years old. So naging anak ni Tera, si Abraham, 70 years old na si Tera. So nagkaanak si Abraham, 105 years old. So kung titignan mo, kung 70, 105, ibig sabihin, kung i-add mo sa math, merong gap na 30 taon na ang ginawa ni Abraham, iniwan niya si Tera sa Haran, at namatay doon si Tera. Bakit? Ito yun. Ito na yung sumunod na kwento. Nung sumunod na si Abraham sa verse 4, sinunod nga ni Abraham ang utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran nung siya ay 75 taon. Diba 70 pinanganak si Tera, pinanganak si Abraham 70. So umalis si Abraham sa Haran 75 equals 70, ilan labas? 145. So buhay pa si Tera noon sa Haran dahil namatay si Tera 205 sabi ng Biblia. So nung sumunod si Abraham sa Diyos, iniwan niya si Tera sa Haran. Kaya sabi diyan, sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh, nilisan niya ang Haran nung siya 75 taong gulang. Sinama niya si Lot, pamangkin niya, at yung asawa niya na si Sarai, at yung mga alipin at kayamanang naipon niya sa Haran. Ano makikita natin dito nung tinawag ng Diyos si Abraham dito sa Ur Caldea para iwan yung kanyang pamilya? Hindi siya muna sumunod ng buong puso. Bagkus ang pagsunod niya, kalahati lang, sinama niya si Tera, yung tatay niya, at pagsama niya roon, nanirahan sila roon ng ilang taon, doon sila yumaman. Pero nung 75 na siya, sinunod niya na ang Panginoon wholeheartedly, iniwan niya na yung kanyang ama, pumunta na siya roon sa lupang pangako sa Kanaan. At pagdating doon sa lupang pangako, una siyang nagpunta sa banal na lugar sa Shechem. Nagtayo siya roon ng templo at nagpunta siya sumunod dun sa Kaburulan. Nagtayo ulit siya ng templo sa Bethel. Nagpunta siya sa Silangan at nagpatuloy siya papuntang timog. Inikutan niya yung Kanaan, yung lupang pangako. At bawat iniikutan niya, nagtatayo siya ng templo. Ayon sa pag-aaral, nung panahon na ito ay si Abraham ay isang preacher. Nangangaral siya tungkol sa Yahweh. At nung panahon na ito, meron siyang mga tagasunod. At nung papunta na sila ng Kanaan, ang ginagawa niya, pupunta siya sa lugar, kasama yung mga alipin niya, mga tagasunod. Actually, language kasi ginamit, alipin, mga tagasunod. Magtatayo siya riyan ng worship hall, sasamba siya, ikutan niya yan. Pagpapakita na binigay niya ng Diyos sa akin ang lupain ito. Pero nagkaroon siya ng problema, nagkaroon ng tagutom sa Kanaan. Nung nagkaroon ng taggutom, nag-alala siya, nagkaroon ng danger sa kanyang kaisipan. Kaya nung nagkaroon ng danger sa kanyang kaisipan, nag-compromise siya, alis muna tayo dito sa lupang pangako ni Lord. Tagutom dito eh. Punta siya ng Egypto. Pagdating sa Egypto, naisip niya na ang ganda ng asawa ko, baka pagdasal ito, patayin ako. Nagkaroon siya ng pandaraya, deception. So makikita natin dito yung tatlong bagay. Unang, pagtawag ng Diyos kay Abraham. Pangalawang, pagsunod ni Abraham. Una, full obedience. Pangatlong, pangako ng biyaya ng Diyos. At yung buhay ni Abraham na susunod, babagsak, magkakasala, susunod. Pero yung Diyos na natiling faithful sa Kanya. Muna natin tignan ang pagtawag ng Diyos. Sabi diyan na lang mani, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama. Una, lisanin mo ang iyong bayan, panawagan para iwan niya yung bayan niya, yung Ur. Para umalis siya roon. Iwanan ng kanyang ama, mga kamag-anak, para ma-separate siya sa family niya, sa social network niya, at para mapunta siya sa pangako ng Diyos na lupain.
Bakit? Kasi ang plano ng Diyos kailangan masunod. Merong isang bansa kung saan lalabas ang Mesiyas. Bukod doon, ang pagtawag ng Diyos ay kakaiba. Kakaiba kasi tinawag si Abraham na isang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Isang idolater si Abraham. Sabi ng Joshua 24:2, andyan, sinabi niya ito, pinapasabi sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel nung una, ang inyong mga ninuno, ay nanirahan sa kabila ng Ilog Euphrates. Isa sa mga ito si Tera na ama ni Abraham at ni Nahor. Sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Grabe ang pagtawag ng Diyos, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak. At ang kahanga-hanga sa pagtawag ng Diyos, tumawag siya ng isang taong sumasamba sa Diyos-Diyosan. Mula sa isang bayan ng mga makasalanan. Di ba? Ang pagpili ng Diyos talagang di natin maunawaan. Talagang kakaiba. Sabi, lisanin mo, yung bayan mo, iwanan mo yung mga kamag-anak mo. Pero alam nyo ho, may isang kasabay si Abraham na nabuhay nung panahon niya na matuwid. Righteous. Yung tinatawag na hari ng Salem, hari ng kapayapaan. Yung tinatawag na hari ng kapayapaan, si Melchizedek. Diba, diyan nagbigay ng ikapo si Abraham? Nung panahon na yan, nag-exist si Melchizedek. Pwedeng tawagin ng Diyos para matupad yung plano niya na paglalabasan ng tagapagligtas na bansa na si Melchizedek ang gagawin niyang Father of Faithful kasi si Melchizedek ay hari ng Salem, hari ng kapayapaan, hari ng katwiran. Pero ang ginawa ng Diyos, tumawag siya sa Ur, isang paganong bansa. Tinawag niya ang isang taong sumasamba sa Diyos-Diyosan kasama ang kanyang tatay at kapatid. Tinawag niya si Abraham. At sabi sa kanya, pumunta ka sa bayang ituturo ko. Diba? Pinapunta siya para matupad ang kalooban ng Diyos. Ano yung makikita natin dito? Ang pagtawag ng Diyos hindi nakabase sa kagustuhan ng tao. Andun si Melchizedek, right option, right choice. Pag siya ang pinili para pagmula ng bansang Israel, sasabihin ng mga kwan na, matuwid talaga yan. Talagang kwan yan, hari ng kapayapaan yan, hari ng Salem yan. Pero tinawag si Abraham. Kaya ang pagtawag ng Diyos hindi base sa kagustuhan ng tao. Madalas ang mga hinahanap at tinatawag ng Diyos, yung mga taong nasa madilim na pamumuhay, madilim na buhay. Si Abraham ay isang halimbawa nito. Hindi lang si Abraham, marami pa sa Biblia. Ang halimbawa nito, si Noah, isang lasinggero. Tinawag ng Diyos. Si Abraham, sinungaling at duwag. Di ba sabi niya, kapatid ko yan, si sister, hindi ko asawa yan. Kasi natatakot siya, baka patayin siya. Kaya kahit yung asawa niya, kunin nung hari ng Egypto, pumayag siya. Pero yun yung mga tinatawag ng Diyos. Si David, isang adulterer. Nakita si Bathsheba, naliligo. Kinuha niya. Nagkasala sila, nagkaanak. Para pagtakpan, pinapatay pa yung asawa. Murderer. Pero tinawag ng Diyos. Si Jacob, dinaya niya yung kapatid niya. Si Esau, pero tinawag siya ng Diyos kahit siya mandaraya at magnanakaw. Ninakaw niya yung karapatan ni Jacob. Diba? Kung ikaw ay isang taong ganito, makasalanan, isang tao na namumuhay sa kadiliman, isang taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ito ay isang motivation sa iyo na sa kabila ng pagiging sinners mo, may magandang layunin ng Diyos sa iyo dahil kay Kristo. Si Abraham, ganon. Sa Ur, andun yung Sigurat, sumasamba sila sa mga idols, pero yung biyaya ng Diyos pumunta roon sa Ur Caldea, pumunta sa pamilya ni Tera ang biyaya ng Diyos para tawagin si Abraham at mula kay Abraham, tatawagin si Abraham na Father of all faithful believers. Father of faith, na panggagalingan ng isang bansa na kung saan manggagaling ang Messiah na tagapagligtas ng buong mundo. Ang tinawag ay isang idolatry. Kaya motivation ito. Na sa kabila ng pagiging sinners mo, pagiging makasalanan mo, pagre-rebelde mo sa Diyos, may magandang layunin ng Diyos sa iyo dahil kay Kristo.
dahil namatay para sa iyo si Kristo. May magandang layunin ng Diyos sa iyo, kagaya kay Abraham, para paglingkuran mo siya, luwalhatiin mo siya, itaas mo siya dahil kay Kristo. Bakit lalabas si Abraham? Bakit tinawag si Abraham? Para lumabas mula sa kanya si Christ. Kaya, napakagandang motivation ng pagtawag ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin, porket lumaki ka sa church, hindi ka natatawagin ng Diyos. Example lang nga si Abraham. Kasi kahit lumaki ka sa church, nagsimula ka sa pagiging makasalanan. Nagsimula ka sa pagiging unbeliever. Nagsisimula ka sa pagiging rebelde sa Diyos hanggang hanapin ka ng biyaya ng Diyos at sumampalataya kay Kristo. Kaya mga kapatid, isang napakagandang motivation yung muna, yung pagtawag ng Diyos kay Abraham. At ang pagtawag na iyon, nangangailangan ng faith para sumunod ka. Bakit? Iiwan mo lahat. Iiwan mo yung mga makamundong bagay. Kung yung pamilya mo ay sumasamba pa rin sa dating Diyos, iiwan mo yan. Kung ayaw nilang umalis doon, iiwan mo, hindi ka sasamba kasama nila. Ilisanin mo talaga. Bakit? Kasi may pangako ang Diyos. Pangako ng pagpapala, biyaya, dahil kay Kristo spiritually, hindi lang spiritually, physically, tapos yung kapayapaan sa puso. Anong ginawa ni Abraham? Yung ikalawang point, sumunod pa siya ng buong puso. Actually, yung una niyang ginawa, siya ay sumunod half-heartedly. Kaya sabi ng Genesis 11:31, sabi diyan, umalis si Tera sa bayan ng Ur Caldea kasama ang kanyang anak na si Abram, ang asawa nitong si Sarai at si Lot na anak ni Haran. So dito, malinaw ang utos ng Diyos kay Abram. Anong utos? Lisanin mo ang iyong bayan, iwanan mo ang iyong mga kamag-anak. Pero ang unang pagsunod ni Abraham ay half-heartedly. Sige Lord, alis kami. Pero sasama ko yung tatay ko. Kasama ko si Lot na pamangkin ko kasi namatay na yung tatay niya, si Haran, ako na yung mag-aalaga sa kanya. Sumunod siya half-heartedly, kaya ang blessing niya ay half-blessing din. Pinayaman sila ng Diyos. Pinagpala sila ng Diyos physically, pero alam ni Abraham, sa puso niya merong kulang kasi hindi yun ang lupang ipinangako ng Diyos sa kanila. Hindi ang Haran, kundi ang Kanaan. Diba? Kaya nanatili muna si Abraham doon. Sila ay umunlad, pinagpala pa rin sila ng Diyos. Dahil nahadlangan ang pagsunod ni Abraham ng kanyang pamilya, bukod doon, nahadlangan din ng prosperity dahil nga yumayaman sila, umunlad sila. Yet, ang Diyos ay tapat sa pagtawag at pag-develop ng pananampalatayang binigay niya sa kanyang mga pinili. Ikaw ba, nung tinawag ka ng Diyos, sumunod ka ba kagad? Hindi, di ba? Meron pang mga pag-aalinlangan. Meron pang mga kaisipan na, ito ba itong papasukin ko? Marami na akong tatalikuran. Marami akong iiwanan. Paano yung mga friends ko? Paano yung mga kainuman ko? Di ba? Hindi naman tayo kagad sumunod ka agad. Merong alinlangan. Ganon din si Abraham. Alis ako. Kami lang nakasama ko. Hindi ko sasama si Papa. Paano yan? Ano dadaling kong ari-arian? Ang ginawa niya, sinama niya. Kaya half-hearted obedience muna yung ginawa ni Abraham. Sinama niya yung tatay niya. At makikita natin, pinagpala naman sila ng Diyos. Pero half-heartedly lang. Ang pagpapala ay pinansyal na pangangailangan lang. Pero alam ni Abraham, hindi yun ang pinangako ng Diyos, hindi yun ang katuparan ng utos ng Diyos sa kanya. Dahil merong mas maganda na utos at plano ang Diyos sa kanya. Kaya pagdating ng verse 4, sabi diyan, sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Linisan niya ang Haran noong siya ay 75 taong gulang. Sumama sa kanya si Lot, sinama ni Abraham ang kanyang asawang si Sarai, at pamangkin niya, dinala niya ang lahat ng kanyang mga alipin, mayaman na si Abraham,
At kaya malang naipon nila sa Haran. Despite ng kanyang obedience, meron pa rin blessing ang Diyos. Pero nung sumunod siya, full obedience, yung buong blessing ng Diyos, yung buong lupain, ngayon yung Israeliyon, at hindi lang yun yung katuparan noon, ang katuparan noon yung buong mundo, at ang higit na katuparan noon si Kristo, ang kanyang binhi, ay nagmumula lahat sa Kanya. Sabi noon, nung sumunod siya, pagdating nila roon, nagtuloy si Abraham sa isang banal na lugar sa Shechem. Daron pa, nagpakita kay Abraham si Yahweh, nagsabi sa kanya, ito ang lupaing bibigay ko sa iyong lahi. Nung sumunod na siya, nagpakita sa kanya ang Diyos, at literal po noon, kinakausap talaga ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng voice. Pero ngayon, mga kapatid, wala nang ganon kasi meron ng Biblia. Kasi pag meron magsasabi sa inyo na ganyan, na kinausap ako ng Diyos, ito ang tamang relihiyon, bakit kailangan pa natin ng Biblia? Diba? Hindi na natin kailangan ng Biblia, siya na lang yung kailangan natin kasi kinakausap pala siya ng Diyos. Nung panahon nila, literally yan dahil wala pa yung nakasulat na salita ng Diyos. Pero ngayon, meron ng 66 books, meron na tayong basihan ng pananampalataya, at kung gusto natin makausap ang Diyos, bubuksan natin yung Biblia, babasahin natin. At kung gusto natin marinig ng malakas ang boses ng Diyos habang kinakausap niya tayo, anong gagawin natin? Bubuksan natin yung Biblia, babasahin natin ng malakas. Pero ngayon, sa panahon na ito, kinausap ng Diyos si Abraham at nagtayo siya ng templo at inikot niya mula silangan, kanluran, timog, yung mga kaburulan, inikot niya iyon. So dito makikita natin na yun ang pangako ng Diyos na lupain. At ito ay anino po ng pangako na darating. Hindi lang isang maliit na lupain ang pangako ng Diyos kay Abraham. Ang pangako ng Diyos, sabi, ang buong mundo ay magiging anak niya sa pananampalataya. Kaya nga sabi ni Pablo sa Galatia 3:16, yung mga totoong anak ni Abraham, yung mga sumasampalataya kay Kristo. Kahit kudyo ka, kung hindi ka sumasampalataya kay Kristo, hindi ka anak ni Abraham. Yun lamang mga totoong sumasampalataya kay Kristo. Nakita natin yung first na obedience ni Abraham, half obedience. Pinagpala pa rin, may blessing, pero disobedience pa rin. Pero nung nag-full obedience siya, muli nangusap ang Diyos sa kanya, sabi, ito ang lupain, ibigay ko sa iyo. At mula sa lupain yun, papanganak si Isaac, papanganak si Jacob, magkakaanak si Jacob ng 12 tribo, at mula sa 12 tribo, lalabas ang isang bansa, tatawagin ng bansang iyon, Israel. At mula sa Israel, sa isang tribo doon, mula sa Judah, lalabas ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. At paglabas ng Panginoong Jesucristo, tutuparin niya lahat ng kailangang tuparin sa lumang tipan. Na parang pag ikaw ay sumampalataya, kahit hindi ka Hudyo, kahit hentil ka, ikaw ay maliligtas dahil kay Kristo. Kaya wala sa bagong tipan, wala lang Hudyo, wala lang hentil. Meron na lamang isang bayan ng Diyos. Ang pangalan niya ay Church. Ano makikita natin sa buhay ni Abraham? Makikita natin, put God first. Nahinder siya ng family niya. Si Terah, half obedience. Nahinder siya ng prosperity dahil pinagpala sila sa Haran. Pero kulang ang pagsunod, disobedience yun, yet nanatiling faithful ang Diyos sa kanila. Kaya put God first and all will be in balance. Magiging balance ang lahat. Sa pamilya, hindi ka pwedeng sumamba kung ayaw nila sumamba sa tunay na Diyos, hindi ka pwedeng sumamba sa kanila, sa Diyos nila. Sa negosyo, hindi ka pwedeng paglinggo Kristiyano, pagdating ng araw ng Lunes at Sabado, wala lang pagka-Kristiyano. Yet, guilty ako doon. May time na hindi ko mapigilan talaga ang pagkainis, pagkagalit. Kaya, palaging, ang buhay ko bilang mananampalataya, puno ng repentance. Saksi ang mga anak ko na minsan, madalas, mainit ang ulo. Kasi ganun tayo, hindi tayo perfecto. Pero ang maganda, merong perfectong Diyos na nangangalaga, nagmamahal, nagtutuwid, nag-iingat,
patuloy na ginagabayan ka. Si Abraham, yung half obedience niya, pinagpala pa rin siya ng Diyos. Ginabayan pa rin siya ng Diyos kasi hindi nagbabago yung pagkatawag ng Diyos sa kanya. Hanggang dumating ang panahon, sumunod na siya ng buo. Pero alam niyo ba, sumunod siya ng buo pagkatapos nagkaroon ng taggutom sa Kanaan. Binigay na sa kanya ng Diyos yung lupain, dumating yung pagsubok, dumating yung problema, taggutom. Ano ginawa niya? Kalimutan ko na yung pangako ng Diyos. Siyempre, gutom na to mamamatay kami sa gutom. Alis! Umalis sila doon sa lupang pangako nung dumating ang pagsubok. Pero alam nyo, hindi lang yon, hindi lang sila umalis sa lupang pangako, nandaya pa siya. Di ba? Naisip niya, uy, maganda yung asawa ko sigurado papatayin ako nito mga Egypto para makuha yung asawa ko. Yung asawa ko, sabihin mo, magkapatid tayo Diba, deception. Para may preserve yung sarili. Di ba, yung asawa kunin ng iba. Pero alam niyo, nanatiling faithful ang Diyos. Pinarusahan niya. Dapat ang pinarusahan si Abraham wala namang kinalaman yung mga tao. Alam ba nila na asawa? Hindi ba? Hindi. Sabi, kapatid. Kaya kinuha. Tapos naging, sabi nung binasa natin, naging mabait pa yung Paraon kay Abraham. Dapat ang paparusahan si Abraham. Pero ang ginawa ng Diyos, binigyan ng parusa yung harian ng Egypto, yung hari. Kaya sabi nung hari, niloloko mo kami, sabi mo kapatid mo, asawa mo pala ito. Ngayon pinarusahan kami ng Diyos. Kaya nagpakita sa panaginip nito yung Diyos. So makikita natin ang pangako ng Diyos kay Abraham ay nananatili despite ng kanyang failures, ng kanyang half-obedience, nananatiling faithful ang Diyos sa kanya. At sabi sa pangako ng Diyos kay Abraham, pagpapalain kita. Pangatlong punto, Mani. Ang pangako ng Diyos kay Abraham, pagpapalain kita. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo magpala sa akin ay aking pagpapalain, ang sa iyo sumampa, aking susumpahin. At sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Sabi nung iba, ang Israel lang daw ang piniling bansa. Sa lumang tipan po. Pero sa bagong tipan, hindi na tinitignan kung ikaw ay Hudyo o Hentil. Tinitignan na kung ikaw ay sumasampalataya kay Kristo. Kaya nga sabi, sa pamamagitan mo, ni Abraham, na manggagaling doon ang tagapagligtas, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. At nakita natin ang pangako ng Diyos. Nanatiling faithful ang Diyos kay Abraham kahit na dumating yung point na bumagsak siya sa pagsubok. Nagkaroon ng tagutom sa lupang pangako. Iniwan niya. At sunod-sunod yung pagkakasala niya. Pero nanatili ang pangako ng Diyos, pagpapalain kita. Bakit? Dahil merong tapat na Diyos. Merong faithful na Diyos na yung pangako niya ay hindi nagbabago. At alam niyo po, sa Joshua 1:43-45, lahat ng pangako ng Diyos kay Abraham, nakuha lahat nila nung panahon ni Joshua. Sud mo nga, balis. Ayan. Sabi sa Joshua 1:43-45, ibinigay nga ni Yahweh sa bayang Israel ang lahat ng lupaing pinangako niya sa kanilang mga ninuno. So lahat ng promise kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, nung panahon ni Joshua, nakuha nila lahat yung lupain. Kasi ngayon, may nagsasabi na di ba hati ang promise land? May Palestine, may Israel. Darating daw ang panahon na bibigay ulit yun dahil pangako ng Diyos kay Abraham yun. Actually, tapos na po yung promise na yun. Naganap na iyon sa Joshua chapter 1:43-45 na sabi diyan, ibinigay nga ni Yahweh sa bayang Israel ang lahat ng lupain pinangako niya sa kanilang mga ninuno. Kaya nung masakop niya ang buong lupain, doon na sila nanirahan. Binigyan sila ni Yahweh ng kapayapaan sa buong lupain ayon sa pangako niya sa kanilang mga ninuno. Hindi sila natalo kailanman ng kanilang mga kaaway sapagkat pinagtagumpay sila ni Yahweh laban sa lahat ng kaaway. Natupad ang pangako ng Diyos kay Abraham ng lupa at natupad din ang pangako ng Diyos
ng isang binhi na manggagaling sa Kanya na magiging pagpapala para sa mga bansa. Sino ang binhi na ito? Ang Panginoong Jesucristo. Mula kay Abraham, mula sa mga salinlahi niya, lumabas ang Panginoong Jesucristo, at sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, ang sino mang tao, anuman ang bansa niya, kung siya ay sasampalataya, magtitiwala kay Kristo, siya ay maliligtas kahit hindi siya Diyos. Diba? Kaya dumating ang panahon, si Abraham ay tinawag na Father of Faith. Pero ang buhay ni Abraham, tinawag ng Diyos, kalahating pagsunod, bumagsak, tinawag ulit ng Diyos. Sumunod, bumagsak ulit, tinawag ulit ng Diyos. Sumunod na panahon, diba, nangako ang Diyos magkakaanak siya. Baog si Sarah, matanda na si Abraham. Alam niyo, hindi sila nakapagantay sa pangako ng Diyos. Anong ginawa ni Sarah? Binigay niya yung kanyang alipin si Hagar. Sabi niya, ito yung ko, alipin ko. Asawahin mo para magkaanak tayo. Bumagsak na naman si Abraham. Hindi pa rin nagbago ang Diyos. Nagkaanak sila si Isaac. Makikita natin dito, kahit yung pangalawang pinakasikat na tao sa Bible, una si Jesus. Pangalawang pinakasikat na tao sa Biblia, si Abraham. Ang buhay ay tatawagin ng Diyos, babagsak. Susunod sa Diyos, babagsak, tatawagin ng Diyos. Ang tao, up, down, up, down. Ang Diyos, straight na. Yun ang maganda sa isang mananampalataya. Despite ng pagkukulang, pagkakasala, despite ng ating disobedience, failure, ang Diyos hindi nagbabago sa pagkatawag niya sa mga taong na kay Kristo. Hindi nagbabago ang pagmamahal at pagtingin niya sa mga taong kinamatayan at tinubos ni Kristo. Hindi ba dapat maging motivation mo yan para sumamba palagi paglinggo? Hindi ba dapat maging motivation mo yan para i-priority ang Diyos sa buhay mo? Di ba dapat maging motivation natin iyan para maging committed na member ng iglesia o ng katawan ng ating Panginoong Jesus? Dapat maging motivation natin. Hindi tayo perfect. Marami tayong failures. Actually, puro failures tayo. Pero ang Diyos, andyan pa rin. Pinibless tayo. Andyan pa rin. Ginagabayan tayo. Kagaya ni Abraham, kung paano ang pinarusahan ng Diyos, yung mga taong dinaya niya, niloko niya, pinagpala pa siya, at alam niyo, pagkatapos nung pinalaya sila, binigyan pa ng ari-arian si Abraham nung hari ng Egypt. Ganun ang Diyos sa mga tao, pinili niya at tinawag niya alang-alang kay Kristo. Pero huwag naman po sana natin maging dahilan para abusuhin ang biyaya ng Diyos na ito. Dapat ito ang motivation natin para mas lalong mahalin at paglingkuran ang ating Diyos. Nawa, meron tayong natutunan sa ika-5 session natin, yung pagkatawag kay Abraham. Bagamat susunod siguro kay Abraham pa rin yung Abrahamic Covenant kung paano nakipagtipan muli ang Diyos sa kanya after 15 years. Pero dito makikita natin yung pagkakasunod-sunod ng Biblia. Kung paano nakikita natin mula Genesis hanggang Revelation, ito ay nakasentro tungkol sa pangako kay Kristo. At sa mga taong na kay Kristo, kung paano binahal, iningatan, pinagpala ng Diyos si Abraham, ganun din sa iyo. Pero kung wala ka kay Kristo, kapatid, kagaya ka ng mga bansa labas kay Abraham, na yung Egypt, yung hari ng Egypt, si Abraham na ang gumawa ng pagsisinungaling, pandaraya sa kanila, sila pa yung pinaparusahan ng Diyos. Kung wala ka kay Kristo, every day ng buhay mo ay judgment ng Diyos. Bawat paghinga mo, bawat galaw mo, judgment yan ng Diyos, malibang dumating ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo. Ang isang taong wala kay Kristo, ang bawat bahagi ng buhay niya ay judgment ng Diyos. Bagamat may grace yun, common grace. Pero hinihintay lang ng Diyos na
dumating yung takdang panahon bago ka mapunta dun sa pinakamatinding judgment. Kaya kung wala ka kay Kristo, hindi ka anak ni Abraham, wala ka sa Diyos, walang biyaya ng kaligtasan ang Diyos para sa iyo. Kaya anong dapat gawin? Pagsisiya ng kasalanan, talikuran nito at sumampalataya sa anak ni Abraham, sa Panginoong Jesus. Diba sa Matthew, pinilala siya, anak ni Abraham, anak ni David. Kaya po, sa ating buhay, alam natin ang pinakamahalaga. Ano yon? Pananampalataya.